Dumako ho tayo ngayon. Naku, bakit ito si Mark Ramos, ICC na naman? No? Kakasaya lang ni Bato de la Rosa. Kaka-celebrate lang ni Bato de la Rosa dahil nga na-archive o nandun, natutulog muna. Tinago muna yung impeachment. Tapos ngayon, eto, si Mark Ramos, ICC na naman. Anak natin na pa talaga to si Mark Ramos. Gusto lagi akong stress. Hindi ho, kasi naman ho, mga kababayan, nag-post na naman itong ang dating senador na si Antonio Sani Trillanes IV, mga bossing. Alam nyo ho, kahit sabihin pa ng mga DDS, naniniwala ka pala dyan kay Trillanes, Mark Ramos. Oo. Ngayon, naniniwala na talaga ako dyan. Bakit to, mga kababayan? Kung hindi totoo yung sinasabi nito na bank account ng mga Duterte, binuksan na nila yan para napahiya na to si Trillanes, di ba? Wala ho. Duwag. Nabuksan, naipakita yung sinasabi ni Trillanes. Pag binuksan nila yan at walang naipakitang Sami Uy at walang naipakitang mga ganong kalalaking pera, pahiya tong si Trillanes. Pwede nilang kasuhan yan. Yung ipinagmamalaki ng dating Pangulo, nakakasuhan namin si Trillanes ng paninirang puri. Nasaan na? Hanggang ngayon. Hindi pa din nakakasuhan. Kasi pag kinasuhan nila, mga bossing, ang mangyayari po, sasabihin ng korte, para mapatunayan natin itong sinasabi ni Sani Trillanes o ni Antonio Trillanes na para mapatunayan nyo na talagang si Trillanes ay naninirang puri lang. Tignan natin, buksan natin yung bank account na sinasabi niya. Aray ko po, ayaw ni Duterte niyan. Kaya walang kaso. Kaya hanggang ngayon nag-aantay yung dating senador, nakasuhan siya. Wala pa din ho, mga bossing. Di ba? Yung sinasabi nito about West Philippine Sea, na sa mga Duterte, sinasabi ng mga Duterte, binenta naman ni Trillanes yung West Philippine Sea. Wala namang napatotohanan doon. Pero tayo ho, mga kababayan, meron tayong nakita na hindi kumilos ang dating Pangulong Duterte tungkol po dyan sa West Philippine Sea. 2016, nanalo siya. 2016, nanalo din tayo sa UNCLOS, mga kababayan. Ano ginawa? Wala. Tubig lang daw yan. Papel lang daw ho yun, mga kababayan. Di ba? Mas madami tayong nakikita na mga pruweba galing kay Trillanes kesa dito. Isa pa. Isa pa, ha? Isa pa. Sinabi ni Trillanes, may warrant of arrest kay Duterte. Sabi ng mga DDS, puro ka naman ganyan. Ikaw din, Mark Ramos. Puro ka ganyan. No? Puro ka warrant of arrest. Puro ka ICC. Wala naman. Pinagtatawanan ho ako sa mga vlog ko noon, mga kababayan. Puro ka ICC. ICC ka ng ICC. Wala namang nangyayari. Ayun ho, mga kababayan. Sinalubong ni Torre doon sa eroplano. Iyakan. Yung mga DDS. Iyakan yung mga DDS. Kaya ho kapag nagbablog na ako ngayon, mga boss G Pamoser, kung mapapansin nyo yung mga DDS, wala na, hindi na nagsasalita, hindi na mga hindi na nagko-comment. ICC ka na naman, ICC, mga nadala na ho. Mga bossing, nadala na. Naku, kasi pag sinabi natin kay Mark Ramos, ICC na naman. Tapos sa isang araw, lumabas na naman itong ICC, warrant of arrest. Pahiya na naman tayo, iyakan na naman tayo, aalaskay na naman tayo niyan, na puro ICC. Ayan po, kakapost lang, 13 minuto, Antonio Trillanes. Huwag kayong mag-alala, mga DDS. No, don't worry. Bakit? Kasi may kina-clarify naman dito si Trillanes na ika-clarify ko lang ang mga kumakalat na infos na sinasabi ko raw. The ICC may issue 2 to 3 more warrant pero hindi kasama si Sara Duterte. Saglit lang. Pero wait lang ha.
I-clarify ko lang ang mga kumakalat na info na sinasabi ko raw, the ICC may issue 2 to 3 more warrants pero hindi kasama si Sara. Baka kasama si Sara nga. Kasi alam ko nabanggit ni dating Senador Trillanes eh. Sabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, ang ICC warrant, ano yan, batch by batch yan. Unang batch, si Duterte. Nangyari nga. Nangyari, di ba? Siya unang batch kasi siya pinaka-mastermind, sabi ni Trillanes. Ang pangalawang batch, Bato de la Rosa, Bungo. Oh, ilan yan? 2 hanggang 3 warrant of arrest, Bato de la Rosa at Bungo at Sara. Naku po. Kasi nabanggit niya doon, mga kababayan, na baka hindi kasama sa second batch si Sara Duterte, nasa third batch, gano'n. No? I-clarify ko lang ang mga kumakalat na info na sinabi ko raw, the ICC may issue 2 to 3 more warrant pero hindi kasama si Sara. Malamang to kasama si Sara. Parang ang gusto niyang i-clarify hindi ko sinabing hindi kasama si Sara. Baka kaya yung kaya yung mga staff ni Sara hindi alam kung ano ang isasagot sa media kung nasaan si Sara. Ano po? Hindi kasi eto, seryoso, aaminin ko sa inyo, unang pagkakaintindi ko, mga bossing, is unang pagkakaintindi ko bago mag-umpisa yung live is ang gustong i-clarify ni Trillanes is hindi kasama si Sara. Merong lalabas na warrant of arrest pero hindi kasama si Sara. Pero parang nagmumukha dito, pagka inintindi mo maigi, i-clarify ko lang ang mga kumakalat na info na sinabi ko raw. The ICC may issue 2 to 3 more warrants pero hindi kasama si Sara. Baka ang gusto niya sabihin dito, kasama si Sara at hindi ko sinabi na hindi kasama. Kasi yun, base po doon sa mga naunang mga nakapanayan po natin, si Senator Trillanes, dating senador dito. 2 beses mga kababayan. At talagang walang kagatol-gatol na sinabi niya na may mga warrant yan. Tapos marinig nyo pa ho, mga bossing, si Bato de la Rosa, mga kababayan, na merong ICC na dito sa Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas yung ICC. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, napanood ko na yan, sinabi niya, hindi kasama si Sara sa interview niya kay Christian Esguerra. Pero nabanggit niya din mga kababayan, na parang nasa very least si Sara Duterte kung sakali nakasali sa ICC. Ayun ho, no? Ay, nako. Si Bato din, nagsabi. Nagsabi si Bato. Ano sabi niya? Meron ng ICC sa Pilipinas at yung mga pulis ay pinipilit ng ICC na magtestigo daw laban kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi ko, hirap ngang makagalaw ang ICC sa Pilipinas kasi hindi tinutulungan ng gobyerno Tapos mga pulis pa yung pipilitin. Di pinagbabaril sila niya kapag yung labag sa kalooban nila. Di sila niyan. Tawag dito, inaresto sila niyan. Di ba? Naniniwala ho ako, nandyan na talaga. Merong ICC. Sabi nga ni Bato, nasa isang hotel sa Pasay ang ICC. At nandoon, pinupwersa daw po yung mga kapulisan, tumestigo laban sa kanya. Ang pinapaniwalaan ko ho, mga bossing, is nandyan ang ICC. Merong ICC dyan. Merong ICC. Pero yung sinasabi ni Bato de la Rosa na pinipilit yung kapulisan, hindi ako naniniwala doon. Baka po yung mga kapulisan ang mismong lumapit sa ICC dahil kinakabahan na sila, iniisip nila kung si dating Pangulong Duterte nga, naging Pangulo pa yan nandoon, nakulong sa ICC. Kami kayang mga inutusan at mga pulis lang. Anong laban naman namin dyan sa mga yan? Pagka naglagay si Torre ng 5,000 kapulisan at handa na kaming arestuhin, ano magagawa namin? Tingin ko, ganyan po mangyayari dyan. Kapag ka meron warrant of arrest, baka mas madami pa ho, mga kababayan,
ang ilagay dyan. Kung kay dating Pangulong Duterte, 2,000 o 3,000, sabi ng mga DDS, oh, wala yan, no? ICC kayo ng ICC. Sabi ng mga DDS, ICC kayo ng ICC. No, pauwi na ang dating Pangulo. Ganun. Eh, nung nakasakay na, nung inilipad na, nang tinapa si General Torre, biglang pinormation yung mga kapulisan. Formation! Oh, eh wala na, paano ho yun? Ano gagawin nun? Sasabihin nila, hoy, balik tayo, ibalik mo yung eroplano. Hindi na pwede yun. Diba? Diba? Ibalik mo yung eroplano, hindi na pwede yun. Oh. Wala na. Ayun, salubong. Pag landing ng eroplano, sinalubong na ho. Sinalubong ni Torre. Oh. Eh wala na silang magagawa eh. Una, tahimik, ano po? Walang kahit ano. Nung nalaman, nakasakay na sa eroplano. Okay na. Sige na. Formation na tayo. Okay, dito sa airport na ito, si Bato. Ginawa ni Bato. Tawag lang. Nasa Davao. Tingin ko alam na ni Bato talaga na merong warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Kaya tingnan nyo, si Bongo nagpupumilit pumasok doon sa port. Saan yan? Nakalimutan ko lang eh. Doon, nagpipumilit pumasok para puntahan si dating Pangulong Duterte. Nando si Bongo. Di ba? Nandun lahat ng supporter. Nandoon yung mga alagad ni Duterte. Pero si Bato, nasaan si Bato? Wala. Nasa bundok. Nangangampanya daw po. Nangangampanya si Bato. Tapos ano daw, pagkatapos ng tawag kay Medjaldea, patay na daw yung cellphone. 24 oras. Sabi pa ni Bato, ES, dito lang ako. May asikasuhin ako. Baka maihabol natin. Kumbaga, para hindi maisakay si dating Pangulong Duterte. Eh, ang ginawa ni Bato, pinatayan ng cellphone. Parang nga naman, hindi na siya makulit. Baka sabihin, uy, si Hanilet ayaw sumama dahil wala daw siyang passport. Kakagaling lang ng Hong Kong, walang passport. Oh. Eh, sabi siguro ni Bato, naku po, ako kukulitin nito na sumama kay dating Pangulong Duterte. Eh, baka nandun din yung pangalan ko, hindi na ako pauwiin. Sabi ni INC, naalala ko tuloy ang papitsa ni Bongo. O sabi, ay, ito po. Mag-aartihan na naman kayo. Ito po, pizza. Oh. Hindi pa po kumakain ng dating Pangulong Duterte. Request daw yung pizza. Tapos may vlogger sa gilid. Tapat mo sa aking camera, tapat mo sa aking camera. Pagkain to, sabihin natin, ayaw papasok. Oh. Naalala ko, yung mga drama-drama nitong mga to, meron pa si Bongo, nangangampanya. Wala pong sapatos, wala pong tsinelas si dating Pangulong Duterte nung dinala nila. Eh, ang lamig-lamig po doon. Makita mo na sa aeroplano, nakasapatos. Nakikita yung mga kasinungalingan ng mga DDS eh. Oh. Di ba? Kaya, oy, mga DDS, wag kayong mag-alala. Ignore nyo na lang to, yung kay Trillanes. No? Ignore nyo na lang to. Wag nyo pasinin. Total naman para sa inyo, walang dapat paniwalaan kay Antonio Trillanes Daport. No, mga DDS, hayaan nyo lang. Wag. Pag ano lang kayo, kung anong regular na araw para sa inyo to. Di ba? Si Hanilet naman ang tapang. Ayun. Kinikidnap po yung asawa ko. Pug! Hinampas na cellphone yung ating kapulisan. Ang laki ng bukol dito. Saan ka ba naman makakita? Mga bossing. Saan ka makakakita? Kinikidnap sila. Pero sila yung nanghampas ng cellphone. Ang laki ng bukol dito. Kawawa yung pulis. Diba? Ay, Diyos ko po. Nakakatuwa lang ang mga makita yung mga inarte nitong mga DDS na ito. Di ba? Pati po yung reporter, si Maris Umali. Ganda-ganda nun. Di ba? Sabi ni Maris Umali, kay Medjaldea, kasi lumabas nung ospital, di ba? Parang kung ano man yung nangyari kay Medjaldea. Sabi ni Maris Umali, tingnan mo yung mata niya. Nakadilat, biglang pumikit.
Di ba? Ako, mga bossing, hindi ho ako bingi. Mahina, may kahinaan yung pandinig ko, pero hindi ho ako bingi. Yun yung narinig ko, tingnan mo yung mata niya. Nakadilat, biglang pumikit nung nakita ako. Sabi ng mga DDS, inaaway nila. Sabi ni Maris Umali, tingnan mo yung matanda. Oh. Binastos na. Sabi ni Jojo Cabarlo, crush mo si, uy, kamay, ingay nito. Tatanong pa. Alam mo yung, etong pader na to. Nasa kabilang pader niyan. Yung misis ko, maririnig. Tinatanong mo, crush ko si Maris. Oo naman, maganda yun. Ingay. Tigil na nga natin to kung saan pa mapunta yung usapan.